Grabe. Grabe naman tong booking na to mga master, oh. 152 Las Piñas, Valenzuela. Ang lupit na ito mga master, grabe. Sobrang baba niya. Dapat nasa 200 plus yan. Regular booking yan, ha. Tapos, paid by credit pa yan. 152 Las Piñas, Valenzuela. Nasa malapit ito, Capiz Sample Materials. Yan ang bunga agad sa atin. So, okay. So, yan mga master. Nandito na naman tayo sa, sa ating Lala Move serye, no. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta rito sa channel natin. Ayan. So, start na naman tayo ng isa na naman panibagong adventure sa city. Sana po maging maganda yung biyahe natin ngayon. At kakalabas lang natin. Ang oras po ay mag-aalas 10 na ng umaga. Ayan, 9:30. Siyempre, mag-aalas 10 na yan. So, what is our great game plan for today? Kukuha lang ako ngayon ng mga, mga master. 4 na booking lang. So, subukan natin long ride na 4 na booking na magagandang fare. Tapos, yun lang. Yun lang ang diskarte natin ngayon. Wala nang iba. At kukuha rin tayo ng credit wallet kasi wala na tayong top up. No? Alam niyo naman, di tayo nagta-top up. Baka dun sa mga nagtatanong kung saan ko kinukuha yung top up ko. Yung top up ko mga master, binabiyahe ko lang yan. Hindi na ako naglalabas ng pera. No? Minsan, di ko na sinasama sa vlog yan eh. Kasi bumabiyahe ako ng top up lang. Minsan, babiyahe ako 2 biyahe lang. Yun na yun. Hindi ko na naisasama mga master kasi hindi rin natin may vlog na 2 biyahe lang eh. So, purong lang talaga yun. Top up lang talaga. So, ganun po ako kumuha ng top up. Okay. So, ayan mga master. Na-survive pala natin yung challenge natin na 8 hours. Pero grabe. Nakakapagod yung ginawa natin kasi walang break time yun. Dire-diretsion mga master. Walang pahinga, walang kain. As in talagang purong biyahe lang. So, kung tatanungin nyo kung uulitin ko pa yun, baka medyo matagalan kasi talaga napakahirap. No? Kasi hindi na tayo bumiyahe ng ganun katagal eh. Kadalasan ng biyahe natin, 4 na oras lang. So, ganun lang talaga. Half day lang tayo. Ayan. So, yeah, subukan natin sa susunod kung kakayanin pa natin. Pero nakakapagod talaga sobra. Init, traffic. Inapuntahan pa natin, napakalayo. Grabe, sobra. Yun, nakakapagod doon. So, may mga master, oh. Merong mga buraot na naman na nagbubuko. Las Piñas Pasig, 3 parasong LED wide monitor with 2 pieces USB. Tapos power cable, monitor na 1 peraso. Isa pa. Tapos wide monitor with adapter. Grabe. Tapos gusto isakay sa motor. Yun ang malupit dun. 155, nag plus 20. Sino bang kukuha niyan? Napakadelikado niyan mga master. Ayan mga master, lumipat ako ng pwesto kasi dun sa may amin nang hina ng signal. Dito tayo ngayon sa may C5. Las Piñas Taguig 86, Diyos me. Tapos dadali mo po office chair. Ano ba naman yan? Ano yan, office chair? Tapos naghanap pa ng pangtali. Parin tayo mga master. Hindi pa ako pumipick up ng booking kasi ito masaklap mga master. Kapag kumuha ako ng booking dito, lagi nangyayari ito biglang maglalabasan yung mga magagandang booking kapag meron na akong booking. Ewan ko ba? Nagkakataon lang. Minsan yung target natin, hindi pa lalabas yan. Kapag nakakuha na tayo, doon maglalabasan yan. Ang dami. Village East. Village East. Kainta. Ang tanong, anong dadalhin? Puntahan natin. Tirahin na natin itong mga master. Pwede to. Village East. 189. Sige. Hello po. Ma'am, good morning po. Lala Move pick up po, ma'am. On the way na po ako, ma'am. Ano pong pipick upin natin dyan? Nakalagay sa magandang maayos na lalagyan po para hindi matapon.
Nandito ako ma'am sa may malapit na po ako sa SM Sukat eh. Nasa C5 po ako, approaching SM Sukat po ako. So malapit na po tayo mga master. Dun pa sa dulo pala. Konti na lang. Dito po ba yung si Ma'am Jessa? Teka, tinatawagan ko. Mali yata yung Ito. Pick up lang. Arista Place. Binser Building. Arista ba? Oo, Binser Building. Binser ba yon? Arista? Oo. Arista Asteria. Ano ba? Asteria yata, Arista. Ano ba? Kasi kung Arista, sa kabila yan. Saan? Arista nga, no? Arista Place. Hindi yan dito, sir. Saan ba yun? Doon pa sa kabila? Oo, sa Santo Niño. Papunta kang Baliwan. Duty free. Sa duty free. Asteria ko dito. Arista yan nakalagay dyan. Ito na, ikot ka lang. Aroy. Bayan, mali agad ang pinpoint. Hello, ma'am. Ma'am. Mali po yung nai-pinpoint nyo po. Sa Asteria naka-pinpoint eh. Kaya po pala hindi ko makita eh. Wala pa po ma'am, nandito ako sa may Sukat Road eh. Kasi yung pinpoint po, pinuntahan ko, Asteria po. Ay, nagtanong po ako dito sa guard. Oo. So, pupunta na lang ako dyan ma'am. Hanapin ko na lang kasi kaya pala wala dito. Sige ma'am, paantay na lang po. Hanapin ko po. Arista. Saan po ang niyan ma'am? Okay, sige. Medyo malayo-layo pala ang wrong pinpoint mo. Ano ba yan? Wrong pinpoint agad. Buti na lang mga master. Dito lang sa kabila. Pero kahit na. So, ang ang fare niya is dito. Sa medyo malayo-layo. Magkatunog eh. Arista, Asteria. Lechugas mga master. Bali, bumiyahin na tayo ng 9 kilometers. Tignan mo, from Las Piñas, pumunta tayo ng Asteria Residence. Hindi pala doon. Arista pala. Santo Niño. Dalawang Santo Niño sa Parañaque. Santo Niño Street. Doon sila doon niya pininpoint sa may Santo Niño sa may along Sukat Road. Ako alam ko may condominium dito pero ibang pangalan, magkatunog. Asteria Condominium. Yung pala Arista Condominium. 6 kilometers, so 5 pesos per kilometer. 30 pesos, pwede na yon mga master. So ito ang tamang mga master. Ito ang tamang address. Arista Condominium. Hello ma'am. Ma'am, nandito na po ako sa lobby. Opo, nandito na po ako ma'am. Ayan ba yon? Yung papuntang Kayenta. Ha? Kayenta po yan. Kayenta ba to? Teka, double check natin ma'am ha. Kay Bianca? Ayun. Grabe, mali. Ang layo ng niya. Kaya nga. Siya kasi pinabook ko eh. Katunog kasi yung Asteria tsaka Arista. Kaya tinanong ako ng guard doon, sabi niya, hindi dito yan. Ayun. Okay na po ito, ma'am. Ganito lang yung orientation niya, no? Oo, kasi yan eh. Okay. Sige, wala naman laman to. Okay. Sabi ko layo, 6.5 kilometers. Booking, pangalawang booking mga master, 182. Papunta rin doon sa sa Pasig. Saan to banda? Dito lang Okay, tirahin na natin to mga master. Ayan diretso lang. Ayan, so ito lang mga master. Ang booking natin. Same lang. So ang drop off natin is doon lang din sa sa Kayenta. So meron na tayong dalawang booking. Doon na to siguro. Oo, doon na.
Kumbaga parang iabot ko lang sa iyo bali to. Oo, tapos babayaran niya ako doon. No. Ito tuturo na natin paano mag-book. Turo natin paano mag-book ng tama para hindi na kayo narorong pin. Kasi alam niyo mga master, sa totoo lang, lalo na dun sa mga nagbo-book dito sa Lalamove, napaka-basic lang po mag-book sa Lalamove, no? Sobrang dali lang. Unang-una, pin location ang importante, 'di ba? Yung pick up. So address ng pick up, syempre kung sa ikaw yung alam mo naman siguro kung saan ka nakatira kahit na walang address. Meron kayong makikitang parang luha dyan, no? Kulay pula. Ayan, galawin nyo lang yan kung saan ang pick up pin. Doon nyo dalhin, no? Tapos, pag na-okay nyo na, add drop off. Okay, so add drop off, lagay nyo rin yung tamang address. Huwag kayong, huwag kayong sumunod doon sa naka-preset na pinpoint ni Google Map or ni Lalamove. Kasi hindi naman lahat yan pare-pareho. So kung alam mo kung saan alam ang location ng pagdadalhan, ilipat mo yung cursor nung pin location. Doon mo itapat. Kasi kahit na mali yung address niyan, pag tama yung pin location, doon pupunta si rider. Diba? Tapos i-okay nyo na. Ganun lang ka-basic mag-book dito sa Lalamove mga master. Kasi kawawa si rider kapag wrong pinpoint. Alam niyo kung bakit kailangan yung galawin yung yung pin location? Kasi may mga preset na address yan mga master. Kapag yan itinipe mo, merong preset na address na nakalagay, nakilala talaga ni Lalamove o ni Google Map. Doon naka-pin agad. Ngayon kung hindi mo checkin, pag in-okay mo yan, doon kami pupunta, di ba? Or ang pinaka the best talagang gagawin nyo is tanungin nyo yung drop off kung tama ba yung nila, drop off or pin location kung tama yung address nila, kung dito ba sa lugar na yan, di ba? I-double check nyo, huwag kayo magmamadali mag-booking. Kasi sobrang abala po talaga nung wrong pinpoint na yan, no? Magbabari kasi dyan yung biyahe ni rider. So, may ruta si rider na sinusunod, kaya niya kinuha yung booking na yan kasi nga swak yun sa ruta niya. Tama yung expect niya na tama yung pinpoint, di ba? Hindi naman siguro tayo tanga-tanga at hindi nakakaintindi, di ba? So, ganun lang po ang gawin nyo. Napakasimple lang niyang gawin mga master. Ililipat nyo lang yung cursor na yan. Huwag ko kayo magagalit sa rider kapag sinabi ni rider na wrong pinpoint yung booking. O nangihingi ng dagdag dahil mali yung linagay nyong pin location. Kasi karapatan ni rider yon, hindi naman libre ang gasolina eh. So talagang obligado kayo magdagdag. Wala man sa policy nila Lalamove na magdagdag. Magdagdag talaga kayo. Pakonsuelo na lang. Kasi sa Lalamove mga master, ang binabayaran dyan kung saan nakapin yung location. Doon ang bayad nun. Kaya yun, lahat ng rider doon sumusunod. Wala hong rider na hindi sumusunod sa pin location. Tandaan nyo po yan. Kaya itama nyo yung pin location nyo mga master. Sir, ma'am, sa mga nagbubook, lalo na yung mga baguhan. Take time to read, di ba? And analyze your booking muna kung tama ba o mali. Kilometers, tayo na experience na natin yan, 15 kilometers wrong pinpoint. Diba? Bad trip yun mga master. Bago pa lang ako nun. Tapos ang binigay lang sa akin additional 50 pesos. Siyempre hindi ako makapagreklamo kasi bago pa lang ako nun eh. Kung ganito na tayo nun, hindi talaga ako papayag nun. I-drop off ko talaga yun doon. Tapos i-book niya ulit. Kayo naman ang nagbo-book niyan, diba? Wala namang control si rider dyan. Ang control lang ni rider dyan, i-pick up lang yung parcel nyo at i-deliver. Yun lang ang control namin dyan. Wala nang iba. Wala kaming power na igalaw kung saan yung pinpoint niyan. Minsan sinisisi pa rin si rider, sasabihin kasi mali si Lalamove. Mali yung mali yung Google Maps eh. Hindi po mali yung Google Maps mga master. Mali talaga kung saan mo pinpoint. Tanggapin nyo na yung pagkakamali nyo. Sa Google Map ang may kasalanan yan yung pinpoint nyo. Kaya mo nga i-pinpoint kung saan-saan yan eh. Napakasimpleng gawin lang yun mga master. Para wala nang reklamuhan, di ba? Wala nang hingihan ng dagdag.
Diyan ka magreklamo kapag nanghihingi ng dagdag si rider. Tama lahat ha. Tama lahat ng details ha. Ibig sabihin details. Ibig sabihin yung details yung below 20 kilograms, tama yung address, ganyan. Yung amount ng tama lahat. Yun. Pag nanghingi ng dagdag si rider, doon kayo mag-report. Pero kung pagkakamali nyo, isa naman sa details doon at hiningihan kayo ng additional ni rider, karapatan ni rider manghingi. Tulad yan, 20 kilograms below lang tayo. Natural, manghihingi si rider ng additional, exceeding doon sa bigat. Kasi ang policy is 20 kilograms below sa motor. Diba? Oh. Kaya kung alam mo sa sarili mo na mabigat yung dadalhin, o lagpas 20 kilograms, magkusa na lang kayo na magdagdag. So, ayan mga master, nandito na po tayo sa ating Kayo po yung ma'am? Bianca? Ayun. Ay, grabe. Nagkamali po kayo ma'am sa kondo. Magkatunog kasi yung kondo kahit ako rin eh. Asteria at saka ano po ma'am, pag nag-book kayo sa susunod, i-move nyo yung yung tawag nito, yung cursor. Oo, namumove yan eh. Kasi meron mga naka-preset na na booking eh. Ayan. Ano lang ma'am, 219. Sige. Ma'am, sukli ma'am. Okay na po? Ay, salamat ma'am. Laki nito. Thank you ma'am. Salamat. Ay, salamat. Thank you. Ang bait ni ma'am. Kung meron pang Thank you. Ay, thank you. Nakapag-book na ako dati dito. Nakapag-drop off na ako dito. Riverside. Alright, thank you. Blessing na naman mga master. Kung ganyan ba naman magro-wrong pin mga master, ayos lang. Imagine mo 300 yung binigay ni ma'am mo. Sobrang sobrang panalo yun mga master. Para na rin tayo nag long ride nun na malupit. Papunta na tayo sa ating isa pang drop off. Uy, medyo malayo tong drop off natin Hindi ko napansin. Kala ko somewhere in Cainta lang. Alam, sakop din ba ng Cainta to? O Marikina na itong pupuntahan natin. Sakop ng Cainta pero dulo ng Cainta pala to. Boundary ng Cainta at Marikina pala to mga master. Grabe. Nadali tayo dun Tapos 182 lang. Alright. So ay mga master, nakapag-drop off na rin tayo dito, dun sa dulo na yan. So Cainta nga to, kaso dadaan ng Marikina. 182 18. Okay na to? Sige, salamat boss. Uy, blessing again. Buti nga kanina hindi natin kinancel yung wrong pinpoint, no? Nag-iisip na akong i-cancel yun eh. Buti na lang hindi natin kinancel, kung hindi tayo kikita ng 300 dun. Mabait pala yun si ma'am. So, ayan mga master, 500 pesos ang kinita natin ngayon. Ganda, di ba? So, may natitira pa tayong 39 pesos pang double book pabalik. Pabalik ng South. 4 lang na booking ang kakailanganin natin ngayon. So, ayan mga master, meron na tayong booking. Habang nakatambay tayo dito, kumain ako ng ng tawag na to, banana Q. So nakakuha tayo ng booking. Incorrect. Yan ang malupit dyan. Di natin malalaman kung incorrect yung number eh. Ngayon mga master, sinabi ko na incorrect. So hindi natin matawagan ng pick up para malaman natin kung anong pipick upin natin. Sir, po, pick up. Tatanungin ko lang po kung ano po yung number sa pick up po. Kasi mali po yung number na nakalagay sa booking. Incorrect po. Hindi po matawagan. Sino po kaya nag-book nito? Hindi ko kasi matawagan, sir, yung yung pick up. Incorrect po. Kanina pa po ako tumatawag.
Ano pong i-deliver dyan, sir? Ano kayang pipikapin doon para malaman ko? Hello po, ma'am. Lala mo pick up po. Kaka-swipe ko lang po ng booking. Ano pong pipikapin natin dyan, ma'am? Mga ilang kilo po yan, ma'am? 15 po. Nakaano naman po ng maayos na lagayan. Sige po, titingnan ko po. Punta pa ako dyan. Meat daw 15 kilograms. So, tingnan natin kung totoong 15 kilograms. Minsan yung iba madudugas eh. Kaya mga master, let's go. 15 kilograms daw. Sana legit na 15 kilograms, no? So, ayan mga master, nandito na po tayo sa ating sa ating pick up. Ang sabi 15 kilograms na meat ang natin, ang pick up natin. So, let's see. Let's see. 15 kilograms nga ba? Hello po. Ma'am, nandito na po ako sa may Alexander. Okay, sa itim na gate po yan. Itim na gate? Ha? Ito pala sa kabila. $15 kilograms. Hindi po. Hindi kakayanin sa bagyan. Oo. Ilang kilo ba yan, ma'am? 20. Kasi nakuha na yan. Dalawa kasi itong box eh. May laman babag mo? Opo eh. Hindi kakayanin. Yan lang ako iba. Ayaw mo kunin? Yan natin. Makakaga naman. Ilan ba yan? Ito lang? Yung box oh. 3 box? Yan? Hindi po kaya yan mo. I-rebook nyo na lang po. Change rider lang po, yung walang dala. Ilang kilo yan? Hindi. 50 ang isa. 45 yan, 3 yan eh. Sabi sa akin, 15 kilograms lang eh. Kaya ako pumunta rito eh. Dapat pang sedan na to, hindi na to pang motor. Oh. Ito lang, lagpas ng 20 kilos to eh. Sabi natin 25, 15, 60 kilos mahigit. Bayan. Abala. Hindi sinasabi yung tamang Hindi sinasabi yung tamang timbang eh. Bad trip. Ang layo ng pinanggalingan ko. Malis na ako mga master. Bad trip naman 15 kilograms daw. Tapos yung pangalawang pinagtanungan natin 20 kilograms. Tapos ang bihira, tinignan natin, hindi ko nga maangat yung isa. Lagpas ng 20 kilograms yung isa. 3 yun. Hayop na yan. 60 kilograms yun. Buisit. Agoy. Kala nila, ganun lang eh, no? Kala nila, pag nag-book sila, kung gaano kabigat, isasakay ni rider. Tinawagan ko pa, ang sabi sa akin, 15 kilograms daw. Siyempre, tayo naman, si Tanga, punta tayo, 15 kilograms lang eh. Tapos pagdating doon, grabe. Yung isa, lagpas pa nga 15 kilograms, ang dami nun. Yung isa, pwede natin dalhin yun. Pero yung 3 na yun eh. Tapos magkano lang yan? 183. Gul. Pasaway. Ay, nako. Report natin to.
Ganyan yung mga sample, mga master, ng napakagugulang ng mga nagbubuk. Sobrang gugulang. 'Di ba? Tinatago pa. Expect ko ano lang eh. Tapos sabi nun, nakuha na raw yung iba. Tanga lang ang kukuha nun, mga ganon. Alam mo naman tayo mga master, sobrang arte natin sa booking eh. Mga ganitong nagbubuk. Wala nang ano yan, wala nang diskusyon yan mga master. Cancel agad yan sa akin. Narinig ko na naman yung magic word na nakuha na yung iba eh. Ano kasi yan eh, dalawa. Puta, tatlo yung bibigay sa atin. Baka dalawang tag 60 kilograms. 15. Sabi pa 15. Sinungaling. Mga sinungaling, makagulang lang. Ay, nako, kailan ba kayo matututo mga magugulang na kliyente? Ayan, inutusan pa ako mga master eh. Lagay ko raw yung isa sa bag, lagay ko raw yung isa sa harapan, lagay ko raw yung isa sa likuran ko. Ano ako, uto-uto. Kirain nila yung bag ko, iniingatan ko nga yung bag ko na yan eh. Hindi nga ako nagsasakay ng mabigat dyan eh. Tingnan natin kung sinong lalamove. Ay oh, ika-cancel na raw pero hindi pa kina-cancel oh. Wala pa rin tayo makuha. Ika-cancel natin to. Total ayaw nila i-cancel eh. Ayaw pa i-cancel, grabe. Tinawagan ko na, ayaw pa rin i-cancel. Okay, kuha na lang tayo mga master ng top up. Pabalik ng ng Las Piñas kasi wala na akong top up eh. Yeah. Diyan lang. Pick up lang ako dyan sa pula. Ayan mga master, nandito na tayo sa ating pick up. Ito. Ayan, na-pick upan ko na to one time. So, tawagan na natin mga master. Sir, ano po? Lalamove pick up po? Yes po. Nandito na po ako sa gate. Pangalan mo, sir? Hill. Sige po, palabas na po. Okay. Yan mga master. Ayaw talagang yan yung isa oh. O, cancel na natin yan. O, di sige. Tirahin na natin to mga master. At least, meron na tayong babalik tayo na meron tayong top up. 250. Diba? Di na po kasi ako nagta-top up mga master. Ganyan lang ang ginagawa ko. Minsan di ko na sinasama sa vlog to eh. Kinakat ko na. Pero nasama natin para makita ng iba. Wala naman tayong ibang booking ngayon eh. Pangatlong booking. Antay tayo dito no. Nakakuha tayo ng booking. So meron na tayong booking. Papuntang Parañaque. Dalawa na yung booking natin. Bali Parañaque at Las Piñas. So nagkakahalaga to ng lahat mga master. 472 pesos. So yun po yung kikitain natin mga master. Dalawa. Kailangan daw 3:30 nandoon na. Okay, tawagan natin. Hello po. Hindi, ma'am, papunta pa lang po ako kasi kakukuha ko lang po ng booking nyo. Pupunta na po ako. So, ayan mga master. Tingin ko nandito na tayo. Ayan, sa may condo na yan. Bababa na raw eh. Hello po. Ma'am, nandito na po ako sa may sa may malapit sa 7-Eleven po. Parañaque. Joy? Okay. Ma'am, pasabi lang ha. Hindi natin kakayanin yung 3:30 ha. 2:50 na, 2:25 na eh. Pero, diretso na ako. Susubukan ko. Ang oras po mga master ay 2:25. 3:30. So subukan natin makarating ng ng alas tawag nito. Ano ginagawa mo diyan? Subukan natin makarating ng 3:30. Subok lang. Sinabi ko naman honest naman tayo, 'di ba? Dahil sobrang traffic.
ito mga master, imposible natin makuha yung tawag nito 3:30 papunta ron sa drop off natin, kasi hindi naman pare-pareho ng kondisyon ng traffic dito matraffic tsaka yung mga kasunod natin takot sumingit. Ay kagaya nito, kailangan daw 3:30 nandun tayo. 2:25 ko na pick up to, no? So nung oras na ba? Uy, 3:11. Ang bilis natin, no? Kahit traffic. Pwede. Buwis buhay naman yung singit-singit na ginagawa natin So papasok tayo sa 3:30 yung usapan. Kahit na sinabi ko naman sa kanya na hindi kakayanin At least expect na nila na malilate ako. Pero gugulatin natin sila mga master. Grabe mga master. Akalain mong nakuha natin yun, no? Alas 3:15. Tolda, ito nandito na po ako Ito po, Tolda po na Nazareno. Kaliwa, kanan po. Opo, nandito na ako sa Tolda. Ayan. Anong number po, ma'am? Ayan. 222. Ayan. Ay. Asya ba? Dito na sa taas, ma'am. Okay po. Hello po. Ma'am, good afternoon po. Alam of delivery po, ma'am. Ito po. Picturean ko lang po, ma'am. Para patunay na nakarating na. Okay na po. So, meron tayong mga master. 216 na top up. O, di ba? Yan, ganyan lang po ang ginagawa natin kapag wala tayong top up. Wala tayong top up. Tapos, pag biyahe natin the next day, wala tayong problema. Ayan, sakto mga master. Successful yung biyahe natin ngayon, no? Uwi na ako, syempre. Balik na naman tayo sa dati na part-time. So, nakuha natin yung goal na 4 na booking, no? Ayan. 4 na malalayong booking mga master at 200 plus lahat. So, kumita po tayo lahat mga master, no? 900 plus. Tama ba? Kasi kanina 500 plus 400 something. So 900 plus. Kulang-kulang din 1,000 mga master. Not bad, di ba? Para sa 4 na booking natin. So, yun. Para din tayo nag-long ride, no? Pero quality yung kinalabasan ng biyahe natin ngayon. Nakakatuwa. At dahil dyan, mga master, ayan, assessment kung ano nangyari. So, ayan, may palpa kanina na isa. Buti na lang, di natin nakuha. Yan, nagpapasalamat din ako talagang pinag-adya talagang wag natin kunin yun, no? Grabe naman kasi talaga yun. Napakagulang naman talaga nun. 15 kilograms para pumunta ka. Siyempre, sino ba naman tatanggi nun? 15 kilograms. So, goods na yun. Pagdating doon, naging 20 kilograms. Tapos, pagtingin mo, 60 kilograms pala. Pambihira. Box na So, yan ang natin kanina. Siyempre, hindi naman tayo papagulang yan. Kahit nabayaran tayo ng 200 pesos ng mga master, 250, hindi ako papayag Mawawalan pa rin tayo ng double book nun Diba? O ngayon, ang kinita natin, 977 pesos. Ay, 972 pesos. Kung kinuha natin siya kanina, 183 lang yun. Tas wala pa tayo makukuhang kasabay.